Guys, mga kanegosyo, kasenso, ka-familia, ka-breeders, nice ko lang or nice lang namin i-announce or ipaalam sa inyo. Alam nyo ba, lima na pala nating, sa palima nating batch na hats ng sisiw natin since simulan natin yung pagbebenta ng day-old chicks. Nakabenta na tayo ng 1,286 chicks sold. Yay! Guys, nakabenta na tayo ng 1,286 na day-old chicks. Hi guys, mga kanegosyo, kasenso ka familia. Isang mapagpalang araw sa inyo, maulan, pero pwede kong sabihin na umuulan ng blessings sa atin. Alam nyo ba na ang Taal Volcano Game Farm, since talagang nagpursige tayo, nagpurso tayo, it's less than 4 months. Ulitin ko, parang 4 months pa talaga nung nag-start tayo bumili ng mga materyales. But before naman yan, meron na rin tayo mga inalagaan kasi may mga nakilala tayo ng mga naging kaibigan natin na breeders. At alam nyo ba, sa loob ng 4 na buwan na talagang nagpursige na tayo, naka-4 tayo na harvest, naka-4 na tayo na hats. Okay? Yung hats, yung pisa. Guys, wala tayo ditong incubator dahil meron tayong pinagkakatiwalaan, meron tayong naging kaibigan. Doon tayo nagpapa-incubate, doon natin hinahats or pinahats sa ating mga sisiw at pwede kong ipagmalaki. Masayang-masaya ako kasi alam nyo ba, yung struggles natin, unang-una nahirapan tayong kumuha ng mga quality na materyales, pumunta tayo sa mga farms, sa mga sikat na farms, idagdag pa na napakalaki na capital, napaka-risky. Pero sabi ko, lalabanan natin, kakayanin natin to. Minsan, akala natin, kailangan natin bumili ng ganung breed, ng ganung linyada, sa ganung farm. Medyo mahal. Ako, nag-iisip ako before, sabi ko, itutuloy ko pa ba to? Ngayon, napakaraming request sa mga customers natin. Alam nyo ba guys, siyempre, while we're doing the business, parang ang sabi nga, learning by doing, ano? Hindi naman talaga yung plano natin, pero nangyayari naging gano'n. Kaya ako sinasabi na, unang-una yung sisiw. Guys, nung tayo ay mag-start na mag-collect ng eggs, minsan pinapabot natin ng 17 days. Nung una nga, naging 21 days. So, ipapipisa natin, ang talagang plano natin yan, palalakihin natin yan, and then by 4 months, 5 months, start natin itali, then 7 to 8 months tayo magbebenta. Then kahit dahil medyo talagang struggles talaga, magastos, mahirap. Nung unang-unang hats natin, para nasa mga 300 pa lang yon, nag-isip tayo, ano kaya kung magbenta tayo ng day-old chicks? Sinubukan lang natin, nag-post tayo. Guys, ang pinag-uusapan natin day-old chicks dito, ito ay yung puro, yung pure. Hindi ito yung two-way cross. Pag sinabi natin puro, yung ganador ay ganito yung bloodline, yung unahin ay ganito ang bloodline. For example, SBR. Kumuha tayo kay Don Ramon, kay Sir Don Ramon sa Mount Banahaw. Yung produce niyan, yung talaga agad ang napakalakas, yun agad ang napakarami kaagad nagtatanong na gustong bumili. Guys, sinubukan lang natin magbenta, nag-post tayo, nag-isip tayo, yung pricing, pinag-isipan natin, pinag-aralan natin, kinausap natin yung mga farm staff natin, and then we came up na, okay, ganun, 10 plus 1, 20 plus 2, or 20 plus 3, 50 plus 8, ganun, or 10. Nung mag-post tayo, marami ka agad ang nag-comment, marami agad ang buzz, marami agad nagsabi, ang mahal, walang bibili niyan, hindi ka pa naman kilala, hindi ka pa naman naglalaban sa ruweda, bakit gano'n ang presyo mo? Ang mahal, ang dami, nag-PPM, ang iba talagang sabi nga, gago, gano'n. So, pero kami, nanatili kami, yung composure natin. So sabi ko, hindi, kaya natin yun. So, post lang ito, post, napakarami nag-inquire, pero iilan lang yung interested doon una. Pero luckily, meron agad nag-order tayo na may nagtiwala agad sa atin. Guys, ang unang-unang customer natin ay subscribers natin, naniwala sa atin, nasa US agad, umorder ng 110 chicks, 110 eggs. Doon lang talagang nabuhain agad tayo ng loob. Sabi natin, kaya natin. Guys, yung unang-una, may umorder sa atin ng 20, may umorder ng 10, meron nakausap na po pwede ba yung 5, may umorder ng 30. Alam nyo ba, yung unang-una nating pisa, yung unang-una nating hats, sold out, kulang pa. So sabi ko, maganda pala to.
So, ang ginawa natin, yung nakolekta natin yung pera, siyempre, ginamit natin sa operation, bumili ulit nagdagdag tayo ng mga breeders natin. And then, nung padalawang hats, ganun din yung nangyari. Yung pambenta natin, kulang pa. Kaya maganda guys, nung natutunan natin, 1 month before yung hats, may mga nag-order na kaagad. Ang ginawa natin, hindi katulad ng iba na, halimbawa, ang babayaran nila is 10,000, magbabayad na agad sila ng full payment. Magbabayad agad sila ng 50% down. Tayo guys, ang hinihingi lang natin ay 10%. Kung ang babayaran nyo ay 10,000, ang i-reserve lang muna nyo ng slot ko ay 1,000. Ang 9,000 na remaining, yung balance pag-pick up, pag-deliver. Guys, masayang-masaya ako sa inyo na i-announce na after 4 months, 1,286 chicks ang nabenta natin. Ulitin ko, magta-album kayo ng Game Farm dito sa 2025, naka 4 batches pa lang tayo. Nakabenta na agad tayo ng 1,286 or 1,286 chicks sold. Nakabenta na tayo. Guys ha, dito sa 1,286 na ito yung binayaran. Okay, ibig sabihin, yung libre, 10 plus 1, yung 1, hindi natin isinama dito. Yung 110 na nag-order, na binigyan natin ng 115, yung 15, hindi natin isinama dito. Ito lang, yung 1,286, ito yung binayaran. Alam nyo ba guys, ang pinasok nating business ito, hindi talaga ito yung business natin. Zero knowledge, hindi ako magaling mag-breed, hindi ako marunong, siyempre, mag-kondisyon, hindi ako marunong mag-gapping and everything. Conditioning na, hindi ko alam yan. Ang breeding, hindi tayo malo. Pero, lagi ko sinasabi, hindi man ako magaling mag-breed, marunong ako magnegosyo. Kaya naman, inilumulat ko ang mga OFWs. Sa mga OFWs natin, shout out sa inyo. Sana panoodin niyo yung mga vlogs natin about sa game fowl business sa pag-breed ng mga panabong na manok. Dahil hindi naman ibig sabihin guys na tayo ay nag-breed ng panabong na manok, tayo ay magsasabong. Hindi pa pwedeng business lang. Hindi pa pwedeng negosyo lang. Palagi ko sinasabi, negosyo, hindi bisyo. Darating ang time guys, magkakaroon tayo ng mga seminar sa farm natin. Para katulad ng una, nagpapaseminar tayo sa rabbit. Pero this time, magpapaseminar tayo kung paano gawin ang negosyo. Magkano ang initial capital? Ano yung mga step by step? Ano ba yung gagastusin natin sa pagpapatuka, ang gastos natin sa farm, yung mga medicine, ano ang gastos natin, and then hanggang sa i-harvest, ilang buwan bago i-harvest, magkano kikitain, magkano tutubuin, magkano kapital, at return of investment. So mga kanegosyo, excited ako na i-share sa inyo. Hindi ito pagbabrag, but 1,286 na chicks ang nabenta natin. At dito guys ha, ang ibinanta natin dito ay mga pure. Hindi natin inilista dito ang mga two-way crosses na nabenta namin. Ang tanong, may pera nga ba sa pag-breed ng panabong na manok? Guys, ako ang isang magpapatunay na may pera. Okay? Huwag nating isipin ang mga tao. Huwag nating isipin ang mga sasabihin ng iba. Nang baba sila, magsasabong ka na, magsusugal ka na. I have nothing against. Ulit-ulitin ko, I have nothing against doon sa mga tao nag-i-enjoy, nagsasabong, nagsusugal. Buhay niyo yan, enjoy niyan. Ako, kahit ano pang sabihin ng mga tao, kahit pa-ibas tayo, kahit anong negative na sabihin nila, hindi tayo magpapasira. Yung composure natin nandyan, dahil tayo ay negosyo lang. Negosyo, hindi bisyo. Gawin natin negosyo ang passion nyo. Nagawin natin negosyo ang bisyo nyo. Okay? So tayo, hopefully, marami tayong ma-inspire ng mga tao na magnegosyo. Hopefully, marami tayong ma-inspire na tao na mag-breed ng mga panabong na manok. At ang Taal Volcano Game Farm ang magiging source ninyo ng breeding materials. Tayo, magpo-focus talaga tayo, mag-concentrate sa sisiw kasi naniniwala tayo na yung ibang tao kaysa mag-start sila na mag-invest ng 70,000, 80,000, 90,000 para lang sa trial, sa amin na kayo kumuha.
In the future, pwede kayong mag-stay dito, pwede namin kayong turuan, may mga farm managers tayo, technician, gag-guide nyo. So mga kanegosyo, kasi sa Farmilla, tatapusin ko itong ating vlog na ito. Pwede kong sabihin, tahasan, may pera sa negosyo. Ito nga, nakabenta na tayo ng 1,286 na sisiw. Yay! Thank you po. Bye-bye.